Nagprotesta ilang kabataan sa US Embassy sa Maynila laban sa balikatan exercises ng mga sundalong Pilipino at Amerikano na magsisimula na ngayong araw. Live mula sa Maynila, mayroon ng balita si Darlene Kai. Darlene. Igan, nagkahabulan ang ilang pulis at mga kabataang nagpoprotesta laban sa balikatan exercises. Dalawa sa kanila ang na-corner at dinampot ng mga otoridad. Kita sa video na nakuna ng GMA Integrated News ang mga miyembro ng League of Filipino Students o LFS na naglalakad palayo sa US Embassy sa pagtatapos ng kanilang kilos protesta. Hinarang sila ng isang police mobile sa bahagi ng Rojas Boulevard. Doon na tumakbo palayo ang mga kabataan. Hinabol sila ng mga pulis. May nadapa na iwan ang ilang placard. Sa huli, dalawa sa mga relihista ang inabutan ng mga pulis. Dinampot sila at isinakay sa mobile. Bago yan, nagrally ang mga kabataang miyembro ng LFS sa harap ng US Embassy. Binato nila ng pintura ang entrance ng embassy. Nagsalita rin ang ilang miyembro. Tinututulan daw nila ang pinakamalaking balikatan exercises ng Amerika at Pilipinas. Magsisimula yan ngayong araw hanggang sa April 28. Ayon sa pahayag nilabas ng Armed Forces of the Philippines, 17,600 na mga miyembro ng AFP at US military ang lalahok sa Balikatan 2023. Ang Balikatan ay taunang bilateral exercise na layong mag-training ng sabay ang mga tropa mula sa dalawang bansa. Para raw ito sa pagpapalawig at paghubog ng military capabilities ng Amerika at Pilipinas. Ayon naman sa mga nagprotesta, imbis na kapayapaan, karahasan ang dulot nitong balikatan. Dehado raw dito ang mga Pilipino. Narito po ang pahayag ng isa nilang kasamahan. Tutulan namin nito, una, on the basis na ang balikatan exercises ay nagdudulot ng matinding kapahamakan sa mamamayan at sa bayan natin. Sa paanong paraan? Una, sa mga magsasaka at katutubo na paglulunsaran ng balikatan exercises, tigil produksyon ang epekto nito sa kanila. Bakit? Dahil sa takot na tamaan ng live fire ng mga bala at bomba ng US at ng Army natin. No? Pangalawa, kung paano pinapa-intensify nito yung matinding karahasan laban sa mamamayan natin sa forma halimbawa pagiging talamak ng prostitusyon. Igan, dinala na sa police station, sa Ermita Police Station, yung dalawang naarestong nagpoprotesta. Ayon naman sa LFS, ikinagagalit nila ang ginawang ito ng mga pulis. Malinaw na paglabag daw ito sa kanilang karapatan at wala raw silang ginawang mali. Yan ang unang balita dito sa Maynila. Darlene Kai para sa GMA Integrated News.